sinagot po ni Secretary Boying Remulla yung mga pagdadrama ni Senator Amy Marcos. At ayon po kay Secretary Boying Remulla, dapat wag siyang katakutan ni Senator Amy Marcos. Ito, pakinggan po natin mga kababayan. Galing po ito sa DZMM Teleradyo, ikinikredit po natin sa kanila ito. Ano po ito, i-play na po natin. Siyempre, ang lahat po ng katanungan ng mga tao nakatingin lahat sa inyo. May mga sarili-sarili silang tanong. Pero pinaka-importante, ano po ang maaasahan ng taumbayan sa bagong ombudsman? Ang maaasahan sa akin dito marahil yung transparency. Yung hindi natin pababayaan wala sa balita ang dapat ibinabalita sa tao. At dapat sinasagot ng mga tanong sasagutin natin. At kasama na rito yung iba't iba pang mga kinakailangan gawin na matagal nang hindi nagawa. Kasama sa transparency rito yung issue na SALN at iba pang mga issue na dapat harapin ng bayan. Yun, oo. Hindi naman sa sinisiraan ko yung dating Ayaw marinig ng mga Duterte ang salin na yan. Kasi dyan sila mapapahamak. Secretary Boying, ba't mo sinasabi ngayon yan? Kasi pag narinig yan ng mga Duterte, magagalit sila sa inyo kasi yan yung ikakapahamak nila. Yung magiging transparency, pati yung paglalabas ng salin. Ayaw na ayaw yan ng mga Duterte kasi makikita yung kanilang tagong yaman. ombudsman, ano po. Pero parang ganun na rin. Kasi parang natigalgal po tayong lahat noon nung nag-request for FOI. Lalo na ang mga taga-media. Anong tutut? Andiyan pa? Dito. Okay. Sinabi po ni Ombudsman Martires, hindi ko isa sa publiko yan. Hindi ko ibibigay kasi gagamitin nyo lang ito laban doon sa mga opisyal. Hindi po ba't yun talaga naman ang mandato ng Ombudsman? Ano yan, kailangan lang kontrolado ito. Okay. Balanse lang. Hindi pwedeng nilalabas mo tapos gagamitin nga, i-weaponize. Hindi dapat ganoon. Tsaka may mga bagay tayong pangangalagaan, yung Data Privacy Act. Dapat hindi natin na-violate ito. Correct. Pero otherwise, ang hiling ko lang talaga rito, pag ito'y binigay natin sa gustong makakuha, at ito'y, malamang, we will make them promise that, no? Na yung kanilang research ibibigay rin nila sa ombudsman. Kasi alam nga naman hindi nila ibibigay research nila sa ombudsman pag binigay sa kanila yung basic SALN na hinihingi nila. Opo. Tama. Partner, go. Bukod po doon sa transparency, yun pong bilis ng aksyon o pagdedesisyon ng ombudsman, maaasahan din po ba namin sa inyo? Ano yan ginawa na namin sa DOJ yan. Ang decisive fact na ginawa namin dito, yung case build-up, na dapat talaga ang investigation nito ay tuloy-tuloy at pag ready na yung kaso, pag ito'y sinampa sa korte, ready for trial na dapat. Hindi pwedeng postpone. Kaya ang malamang dito, ay kausapin na rin natin, makikipag-dialogue ako sa Supreme Court at sa Presiding Justice ng Sandigan Bayan tungkol sa takbo ng mga kaso tungkol sa corruption. Kasi dapat dito, pag ready for trial, yung dilatory tactics isang tabi na. Kasi marami kasing abogado dyan na magaling sa dilatory tactics. Pero yung delay ng kaso. Isa na dyan mga kababayan, alam ko naman kilala ninyo kung sino. Si Tupacio. Di ba yung mga mahihilig sa delaying tactics? Yung mga katulad ditong si Torion. Di ba malimit ginagawa po nila yan? Yung mga abogado ni Kibuloc. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, kung gaano kabilis nahuli sa panahon ni DOJ Secretary Boying Remulla itong sina Kibuloc, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, at yung iba pa, sina Tebes, asahan nyo na ganun din kabilis mapapapanagot yung mga sangkot dito sa maanumalyang flood control kung mapapatunayan talaga mga kababayan na sila po ay nagkasala. Kasi ang gusto po mangyari dito ni Secretary Boying, once na makumpleto ng ombudsman yung ebidensya, dapat trial agad. At after that mga kababayan, dapat sobrang bilis nung pagproseso. Since dumaan sa tamang proseso, dapat sobrang bilis mga kababayan ng proseso, mga paghatol, para na sa ganun makita ng taong bayan na may nananagot. Ano po, anyway, ituloy pa po natin. Sa kakadiling nila, nagmamotion pa sila, sinasabi pa nila na meron silang denial of due process dahil na-deny sila ng right to speedy trial. Wag na naman naramang ganunan. Dapat dito ay talagang forthwith, yung sinabing forthwith, tuloy-tuloy kagad ang prosecution. Hindi pwedeng idahan-dahan ng korte sa korte. Opo. Secretary, ano pong tugon natin sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na ipinwesto lang daw kayo dyan para makagante dun sa mga kumukontra sa administration, mapakulong si Vice President Sara Duterte? Baka nalilito lang siya at baka naguguluhan lang siya. Yun ang sagot ko. Opo. So, napakasimple pero may tama. Senator Amy, di ba mismong sa inyo na po nang galing na kayo daw po ay sabi niyo po mismo
kayo po ay baka napaparaning na po. So ngayon, kung i-connecta po natin itong sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla, baka nga po kayo ay naguguluhan lamang o kaya nalilito. Kaya po kung ano-ano na lamang po mga pinagsasasabi po ninyo. Anyway, ituloy po natin. Hindi ba sabihin, Secretary, meron ba o walang dapat katakutan kay Boying Remulla? Walang dapat katakutan sa akin. Kilala ko ng mga tao nung araw pa, lahat ng mga may kilala sa akin. Alam ang ugali ko. Ako talagang diretso kausap. Hindi po ako napapatumpik-tumpik sa bagay-bagay. Kasi, we always look at life with urgency. Kasi kagaya ng DOJ, ang deadline namin laging yesterday. Opo. Kasi alam namin marami nakakulong na hindi dapat nakakulong. Alam namin na may mga kasong hindi napaparusahan ng tao. Dapat talaga, araw-araw you go to work and do your job. Yun talaga yung ating, yung ating motto rito. Araw-araw go to work and do your job. Okay. Wala naman kayong, sino ba yung nagsabi, partner? Baka merong kikilingan o kaya wala ba kayong sisinuhin dito sa inyong bagong trabaho? Ano yan Alam mo yung corruption issue sa taong bayan yan, hindi naman sa akin yan nakakahiya naman sa taong bayan kung meron tayong sisinuhin dito o kikilingan. Pero diretso na to, kinakailangan talaga makatigay man tao ng justisya. Patay tayo dyan mga kababayan. Asahan nyo na. Magiging maganda yung mga susunod na mangyayari dito. Pagka-opisyal na nakaupo itong si Secretary Boying bilang ombudsman kapag ka nagsimula na po itong magtrabaho. Asahan nyo na mga kababayan. Kasi biruin nyo ito ay commitment niya sa mamamayang Pilipino. Nakakahiya nga naman sa taong bayan kung may sisinuhin siya. Kasi sa totoo lang, ang mangyayari kasi dito, sinasabi niya, full transparent ito pong ombudsman, tatanggap din siya ng mga sumbong galing po sa taong bayan. Ngayon, kung sino yung ituturo ng taong bayan na pinakakurap mga kababayan, asahan nyo na mananagot yung mga yan kung mapapatunayan na talagang sangkot. Anyway, tuloy pa po natin. Nagmamalabis sa poder at nagmamalabis sa kabarang bayan. Secretary, maraming mga trabaho yung aabutan nyo po sa Office of the Ombudsman. May mga cases or complaint na naka-file pa dyan, nakatambak, iba-iba sa iba-ibang government positions. Ano po ang magiging priority ngayon ng Ombudsman pagdating po sa pag-resolve sa mga yan? Hindi, lahat yung priority. Basta corruption, priority yan. Hindi natin pwede sabihin mas importante ito sa kabila. Ang ayaw ko lang talaga, weaponize ang office. Hindi dapat ginagamit ang office pangharas ng tao. Dapat dito, pag meron ka talaga nakita na violation, tuloy mo na. Wala nang takutan to. Dire-diretso na lang. Wala nang usap-usap pa. Dire-diretso na to. Walang negotiation to. Dapat dito tuloy-tuloy. Yun siyempre yung inaasahan po ng taong bayan. Hindi naman sa talaga kasi pataas ng pataas. Kasi tandaan nyo to mga kababayan eto nakikita ko rin kay Secretary Boying Remulla, pinoprotektahan niya dito yung kanyang posisyon mga kababayan as ombudsman. Kasi nga naman, ipagpalagay natin, halimbawa kung si Sara Duterte yung iimbestigahan po nila, tapos makikipag-usap si Sara Duterte dito po kay Secretary Boying Remulla mga kababayan, at the same time, ang mangyayari, halimbawa, napapayag nila si Secretary Boying Remulla, inalok ng pera, halimbawa pumayag, etong si Secretary Boying, alam naman po natin kung ano pong isip meron, etong si Vice President, pwede niya pong gamitin in the future, laban po kay Secretary Boying para maipa-impeach etong si Secretary Boying kung ano man yung magiging aksyon ni Secretary Boying. Kaya nga naman, kung mapapansin po ninyo, maliwanag ang sinasabi dito ni Secretary Boying na wala na negotiation. Wala nang makikipag-usap dun sa tao na nasasangkot. Ang mahalaga dito, kapag ka nakita na matibay yung ebidensya, i-file na para tuloy-tuloy na po agad yung paggulong ng kaso. So napakaganda nito mga kababayan. Taas yung emosyon, yung tensyon ng ating mga kababayan, kapamilya natin. Gusto nila, dapat may makita kaming ipapakulong sila. Basta Doris, basta ang sasabihin ko rito, we will be there every day. Hindi tayo magpapatumpik-tumpik. Okay. But we will go to work every day and we will be transparent about it. Yun lang pwede ko ipangako dyan. Kasi nga, maraming expectation ng tao, maraming magdi-disappoint. Pero sana wag naman. Kasi bigyan naman kami ng pagkakataon na magawa namin yung dapat namin gawin. Kailan mag-i-start ang inyong tungkulin as Ombudsman, Secretary? Ang bala ko bumasok na sa Friday, pero ngayon, nagpapabrief na ako at bukas manunumpa na ako sa posisyon. Ayan, okay. Pero ang unahin lang natin, Secretary, bago kayo sumabak sa pagka-ombudsman, ang atin pong kalusugan, inyo pong alagaan. I'm very healthy. Thank you for the concern. Pero talaga to, it's going to be a tough job, but I look forward to it kasi hilingin ko to I asked for it. Kaya I will live up to the expectations, I hope. Ayun. Sige po, salamat Secretary, maraming salamat po. Hindi nun mga kababayan. Alam nyo, pagka ang ini-interview si Secretary Boying,
talagang mga kababayan talagang magigising yung diwa mo kasi dire-diretso magsalita. Walang paligoy-ligoy. Alam niyo ba mga kababayan, sa totoo lang, eto nung hindi pa tayo mga kababayan totally nakatutok dun sa issue ng nung buo pa ang unit team, kung matatandaan nyo, nung panahon na yun, di ba sinabi ko naman sa inyo na sabi ko tuluyan akong aalis sa paniniwala kay Sara Duterte kapag bumisita ito dun sa rally ng kanyang tatay, na kung saan nananawagan nga ng kung ano-ano laban kay Presidente. Di ba pinagkatiwalaan siya ni PBBM na maging caretaker ng ating bansa habang nasa ibang bansa si PBBM. So ngayon, ang nangyari kasi dito mga kababayan, di ba after nga nung live natin, nung sinabi natin yun, sakto naman na parang ang nangyari nga, sinaksak patalikod si Presidente, si PBBM, ni Sara Duterte. Kasi nga, pinagkatiwalaan siya, ginawa siyang caretaker, tapos pumunta siya sa rally ng kanyang tatay dun sa Davao ata yun, na kung saan kauna-unahang beses na tinawag na bangag ni dating Pangulong Duterte etong si PBBM. Doon mga kababayan, sa totoo lang, nagtanggal na tayo ng suporta kay Vice President Sara Duterte noong mga panahon na yon. Kasi nga, ikaw ba naman, kung ikaw ay sumusuporta sa unity, makikita mo na ganun ang ginawa ni Sara Duterte, na parang ang dating ay tinraidor si Presidente. Kung ikaw naniniwala doon sa unity, sasama yung loob mo At mas susuporta ka doon sa tao na alam mong may tamang gagawin in the future. Kaya kung titingnan ninyo mga kababayan, nung sinabi natin yon, talagang nagtanggal tayo ng suporta kay Sara, bumalik tayo mga kababayan, pinagpatuloy natin yung pagsuporta natin kay Presidente. So ngayon, bakit ko nga ba sinasabi ito ngayon? Kung matatandaan nyo kasi mga kababayan, nung panahon na issue ni Bantag yun, nabatikos natin, ito pong si Secretary Boying Remulla. Ano po, nabatikos natin siya, lalo na doon sa kaso ng kanyang anak na di umano, ilang araw lang parang nakalaya. Nabatikos natin si Secretary Boying Remulla noon. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, hindi pa naman natin nakikita yung paraan ng kanyang pamumuno noong mga panahon na yon. Ngayon, nung nakita natin kung gaano siya kagaling magtrabaho, talagang sinasabi ko mga kababayan, honestly, nakakapagsisi na nabatikos ko siya noong mga panahon na yon. Kasi nga, ngayon nakita natin kung gaano siya ka-dedicate sa kanyang trabaho mga kababayan, kung gaano siya kasipag, at kung gaano siya mga kababayan fully transparent sa kanyang mga ginagawa. Ang bilis gumalaw, ang bilis kumilos, ang bilis magdesisyon, at talagang yung desisyon po niya talagang nababase sa interes ng mamamayang Pilipino. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, gaya nga na sabi ko kanina, ayon po kay Secretary Boying, ang taas ng expectation ng mamamayang Pilipino, mataas ang expectation nating lahat, so ayaw niya pong masira yon. So titingnan po natin sa mga susunod na linggo, buwan, kung ano nga ba yung mga pag-usad na mangyayari dito po sa Ombudsman. Kasi sa totoo lang, nung panahon ni Martires, napakatipid magbigay ng impormasyon ng Ombudsman sa publiko. Pero sa panahon po ni Secretary Boying Remulla, bilang Ombudsman, gagawin niyang fully transparent sa madla yung mangyayaring aksyon ng Ombudsman. Lahat ng pwedeng malaman ng taong bayan, hindi niya po ipagkakait sa taong bayan, hindi katulad nung kay Martires na talagang limitado lang yung nalalaman ng mamamayang Pilipino. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Ano po masasabi ninyo mga kababayan hingil po dyan sa mga balita na yan na hinimay po natin dito? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan.